Happy Sunday, beautiful people! 7:00 na nga at kami ay naghanda na para bumalik sa PA. Nag-breakfast muna kami sa hotel dahil yan nga ay buffet at unlimited at nag-enjoy at nabusog naman tayo ng bonggang-bongga. Nagbaon pa tayo ng ating kape habang tayo nga ay nagdadrive at ang mga anak nga natin ay natulog na sa biyahe. Maaga na tayong umalis para nga maiwasan natin ang traffic at dahil linggo naman ay medyo smooth ang ating biyahe. Wala pa masyadong sasakyan kaya naman nakarating tayo sa PA bago nga mag 12:00. Tignan niyo naman ang daan, napakaluwag talaga at eto nga ang kagandahan kapag ikaw nga ay umaalis ng maaga. Dumaan na din tayo sa expressway para nga siguraduhin na hindi tayo maipit kung sakasakali man na may traffic. Tingnan niyo naman ang napakalaking truck na yan. Ang laman niya niyan ay puro gulay. At ready na tayo. I-check ang ating pananim. Nakarating nga tayo at nagsimula na kaming magdilig ni Daddy dahil talaga namang napakainit. Sobrang lungkot na ng ating mga pananim at habang tayo nga ay nagdidilig, ay nakakita na naman tayo ng mga beans na ready for harvest. Kaya naman kinuha na natin yan. Habang si Daddy nga ay nagdidilig ng likuran, ako naman ay nag-harvest na ng mga beans at diniligan ko na din ang ating tanim sa harapan ng bahay. Kahit isang araw nga lang tayong wala ay sobrang natuyo ang mga lupa kaya naman buti na lang at nakarating tayo kaagad. Marami pa rin akong na-harvest na green beans dito sa lower deck at kung napansin nyo nga ang tatlong maliliit na paso, yan nga ang herb na pinunla natin. Habang nadidilig tayo ng ating mga pananim ay nakakita ako ng isang piraso na kamatis. Yan nga ay beefsteak tomato pero ang ilalim niyan ay nangitim na at mukhang may sakit kaya naman ihinagis ko na lang yan dito sa ating garden bed. Ang itinusok natin na alokbati na bigay ng aking kaibigan ay masigla pa din. Tingnan niyo ang nangyayari sa beefsteak tomato kapag kulang sa calcium ay naningitim ang ilalim. Sinubuhan din nating magtanim ng pineapple kaya naman tingnan natin kung yan nga ay magiging matagumpay. Pagkatapos nga sa lower deck ay umakyat naman tayo sa upper deck at niligan din natin ang ating mga pananim. Marami pa rin akong na-harvest na green beans dito sa ating tower planter box at ang mga bulaklak na nandito ay sobrang lulungkot na. Pati ang ibinigay sa akin ni neighbor na pepper ay nalanta na din kaya naman mabuti na lang talaga ay tinulungan ako ni Dading magdilig. Tingnan nyo naman mga kapamilya at kariyos, ganito na kadami ang na-harvest natin na green beans at uulamin natin ito sa Thursday kasama ng ginisang ground pork. Napakasaya talaga nang meron kang mga pananim sa iyong likod bahay at napaka-fresh din ng ating mga gulay. Medyo manamis na pa nga yan ang ginamit natin sa pansit noong nakaraang araw. Hindi ko na nga na-videohan pero pagkatapos natin kumain ng pananghalian ay gumawa ako ng mango float at baked macaroni. Sinusubukan naman tanggalin ni Daddy ang mga nakadikit na yelo sa ating chest type freezer. At dahil tayo nga ay nainitan sa pagdidilig sa labas at ready na ang ating mango float, abay syempre hinusgahan na ni Mama yan. Lumabas pa tayo sa upper deck at dito na nga natin inubos ang ating napakasarap na mango float. Eksakto lang ang tamis at nagustuhan din niya ni Daddy. Yala muna for today's video. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Remember, family time is the best time and every gising is a blessing.